isang buwan kang gising. Ganito ang nangyari sa 5 bilanggo ng digmaan noong 1940s. Sa isang experiment, ikinulong sila sa isang kwarto na pinuno ng isang misteryosong usok na pipigilan silang matulog. Ang tanong, kakayanin ba nila ang challenge nito? Ano ang magiging epekto sa kanila ng usok? At paano magiging witness ang mundo sa isang napakalaking bangungot na ito? Tara, pag-usapan natin yan. Sa panahon ng World War II, nagganap ang isang secret experiment na ginawa ng mga Soviet para subukin ang limitasyon ng kakayahan ng tao. Isang kakaibang chemical na gas ang kanilang inimbento. Isang stimulant na sinasabing may kakayahang makapagpigil ng antok. Ito'y isang innovation na hindi lamang idinisenyo para malabanan ng pagkapagod, kundi para mapanatili ang mataas na alert level sa mga sundalo sa mahabang panahon. Inintroduce ang gas bilang potential game changer, ang sagot sa hamon ng pisikal na limitasyon ng katawan ng tao. Ang mga tagapamahala ng proyekto ay naniniwala na ang pagpapanatili ng pagkaalerto sa loob ng ilang linggo ay maaaring makapagbigay sa kanila ng advantage sa mahabang labanan. Isang grupo ng 5 bilanggo ng digmaan ang napili bilang mga test subject. Pinili sila mula sa mga tinuturing na kalaban ng estado. Ang reward, ang kalayaan nila pagkatapos ng experiment. Ikinulong sila sa isang kontroladong kwarto, isang balot na lugar para masigurong walang makakapasok o makakalabas ng hangin maliban sa kakaibang gas na papapasukin dito. Ang bawat kilos nila ay binabantayan ng mga camera at microphone, habang ang kanilang mga response ay maingat na inaantabayanan ng mga researcher sa labas ng kwarto. Ang kwarto ay ginawa para magmukhang komportable. May kama, kaunting pagkain at tubig. Mukhang maayos naman, pero uulitin natin. Ang goal ay ang hindi matulog ng 40 days. Ibig sabihin, sa kwartong ito, wala silang ibang pwedeng gawin, kundi kumain, mag-usap-usap, mahiga at tumunganga. Sa unang 3 araw, tila normal ang lahat. Masaya pa ang mga lalaki at nakikipagkwentuhan sa isa't isa. Pagsapit ng ika-4 na araw, unti-unti nang nag-iba ang kanilang asal. Napag-usapan nila ang mga karanasan nila sa digmaan, mga trahedya at pagkawasak na tila muling nabubuhay sa kanilang mga memorya. Habang tumatagal, nagiging madalas ang pagkakaroon nila ng paranoia. Nagsisimula na silang makakita ng mga anino na para bang gumagalaw kahit sila lang naman sa loob ng kwarto. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga maliliit na ingay mula sa mga kagamitan sa silid ay mas lumalakas na sa kanilang pandinig. Kinakabahan sila sa bawat tunog na naririnig nila. Namumula na rin ang kanilang mga mata, hindi lamang dahil sa kawalan ng tulog, kundi dahil sa lumalalim na tensyon na bumabalot sa kanilang pagkatao. Sa ika-5 araw, nagsimula na silang magbulungan tungkol sa isa't isa, at tila ba ang bawat isa ay may planong traidorin ang ibang mga kasama. Pagdating ng ika-9 na araw, nagsimulang sumigaw ang isa sa kanila, pero ang dating malakas niyang boses na dati galit na galit ay unti-unting humina hanggang sa naging pabulong na lamang. Hindi nagtagal, isa pang lalaki ang nagsimulang magsisigaw. Pinagmumura ang mga bagay na hindi niya nakikita. Nanlilisik ang mga mata niya, habang ang katawan niya ay nanginginig sa sobrang galit at takot. Ang mga sigaw ay naging tila isang nakahahawang sakit na kumakalat sa kwartong iyon, at ang bawat isa sa mga preso ay nagiging biktima nito isa-isa. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang kilos, ang mga datos mula sa mga kagamitan ng eksperimento ay nagpapakitang buhay pa ang lahat ng mga preso. Normal pa rin naman ang kanilang oxygen levels. Patunay na humihinga pa rin sila kahit wala nang nakikita sa mga kamera. Ang kanilang presensya ay naging parang usok na lamang, nararamdaman pero hindi na nakikita. Sa kabila nito, hindi tumigil ang mga researchers sa pagsubaybay. Nagpasya silang gumawa na ng aksyon para makontrol ang mga nangyayari sa loob. Isang warning ang inanunsyo nila sa mga preso. Sinabi nilang bubuksan nila ang pintuan para ayusin ang sirang mga microphone, at sinabihang humiga muna sila sa sahig upang maiwasan ang anumang insidente. Matapos ang anunsyo, tumahimik ang paligid. Ilang sandali pa, isang mababang boses mula sa madilim na kwarto ang kanilang narinig. Hindi nila inaasahan ang sinabi ng mga preso. Ayaw na nilang umalis sa kwartong iyon kahit na kailan. Pagdating ng ika-15 araw, binuksan na ng mga researcher ang kwarto. Pero sa halip na maabutan ng mga pagod na preso, ang nadatnan nila ay isang eksena na parang malagim na bangungot. Isa sa mga preso ang wala ng buhay na nakahandusay sa sahig.
Ang natitirang 4 ay buhay pa, pero nasa mas masahol silang kalagayan. Ang kanilang mga balat at kalamnan ay punit-punit, hindi kagagawan ng iba, kundi sila rin mismo ang may gawa sa mga sarili nila. Kitang-kita ng mga researcher kung paano sadyang binuksan ng mga natitirang preso ang kanilang mga dibdib. Kitang-kita na ang mga organs at baga na parang wala silang pakialam sa sakit at injury na tinatamo nila. Ang mga mukha nila ay walang kahit na anong bakas ng pagsisisi o takot. Takot na takot ang mga researchers sa kanilang nakita. Muli nilang isinara ang pinto, pero bago pa ito tuluyang maisara, binulabog sila ng mga hiyawan ng mga preso. Ang sabi, Ibalik ang gas! Kailangan namin ang gas! dumating na ang mga sundalo sa kwarto para alisin ang mga test subject, pero wala silang kaide-ideya kung anong kalbaryo ang naghihintay sa kanila. Pagbukas ng pinto, biglang umatake ang isa sa mga preso. Para itong hayop, mabangis, walang habas at galit na galit. Sinunggaban niya ang pinakamalapit na sundalo at sinira ang lalamunan nito gamit ang mga kamay at ngipin. Ang sahig ay agad na naligo sa dugo ng napaslang na sundalo. Sinubukan nilang turukan ng mga preso ng mataas na doses ng morphine para pahupain ang mga ito. Pero wala ring epekto. Patuloy silang nagpupumiglas at lumalaban na parang mga zombies. Sa kabila ng kanilang matinding puwersa, hindi kinaya ng isa sa mga preso ang sobrang pagdurugo at kalaunan ay nalagutan ng hininga. Pero bago siya tuluyang mamatay, paulit-ulit niyang binigkas ang parehong mga salita. Gas! Kailangan ko ng gas! Gas! Kailangan ko ng gas! 3 preso na lang ang natitira at kahit halos hindi na makilala ang kanilang mga katawan dahil sa tindi ng pinsala, nagawa pa rin silang isugod sa ospital para subukang maipagamot. Habang inooperahan ng isa, tumigil ang kanyang puso nang maturukan ng anesthetic at tuluyan ng namatay. Desperado na ang mga researchers at sundalo dahil sa kaguluhan na ginagawa ng mga preso. Hindi nila makontrol ang sobrang lakas at nakakakilabot na asal ng mga ito. Isa sa mga preso ang walang tigil sa pagsigaw ng "Ibalik ang gas!" na para bang ito lang ang makakapagpakalma sa kanila. Kahit may mga tutol, iniutos na ng head researcher na ibalik na ang gas. Naniniwala siyang kailangan nilang alamin kung ang gas ba ang ugat ng pagbabago sa mga preso o kung may mas malalim pang epekto ang kawalan ng tulog sa kanila. Habang pinupuno muli ng kemikal ang kwarto, nagwala ang isa sa mga preso at paulit-ulit na sumisigaw na ibalik ang gas. Pagkatapos ng ilang minuto, isa sa mga preso ang nagsimulang manginig ng husto. Namaga ang mga ugat sa leeg at mukha at bigla na lang tumigil ang tibok ng puso at namatay. Ang huling natitirang preso na nakatali sa kama ay nagsimulang magsalita ng mga bagay na nakakatakot. Mabagal pero klaro niyang sinabi, "Kami ang inyong mga takot. Kami ang kasamaan na tinatago ninyo. Habang tulog kayo, kami ang mga halimaw na gumagalaw sa inyong isipan. At ngayong wala ng tulog, malaya na kami." Sa takot at pagkataranta, kinuha ng isa sa mga researcher ang kanyang baril. Nang makita niya ang huling preso na tila may pangiting-ngiti pa sa kabila ng nakakatakot na sitwasyon, pinaputok niya ang baril. Ang huling preso agad na niyang pinatay ng tuluyan. Kasabay nito, natapos na rin ang eksperimento. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin malinaw ang sagot. Ano ba talaga ang epekto ng gas? Nagbago ba ang mga preso dahil dito? O may mas malalim na puwersang dapat sisihin sa sinapit ng mga preso? At ang pinakamahalagang katanungan, totoo bang nangyari ang lahat ng ito? O isa lang itong haka-haka? Bagamat nakakatakot at nakakakilabot ang kwento ng Russian sleep experiment, ito ay isang fiction lang. Wala itong historical or scientific basis at walang ebidensya na nagpapatunay na totoong nangyari ito. Ang kwento ay unang na-publish sa internet bilang bahagi ng creepypasta o ang mga nakakatakot na kwentong isinulat para mang-entertain at takutin ang mga mambabasa. Sa tunay na buhay, ang matinding sleep deprivation ay may mga seryosong epekto sa katawan at isipan. Ayon sa mga eksperto, maaari itong magdulot ng paranoia, hallucinations, delusions at panghihina. Gayunpaman, walang gas o kemikal na kayang magdulot ng mga hindi kapani-paniwalang epekto tulad ng mga ipinakita sa kwento, tulad ng kakayahang hindi maramdaman ang sakit habang sinisira ang sariling katawan.
Ang Russian sleep experiment ay sumikat bilang bahagi ng urban legends na nag-viral online noong early 2000s. Ang kakaibang plot at graphic storytelling nito ang nagbigay daan para maging isa sa mga pinakapopular na creepypasta stories. Pero mahalagang paalala ito sa atin. Ang mga kwentong nababasa online ay kailangang i-check ang facts and scientific evidence. Sa kabila nito, may totoong kahulugan ng kwento, ang importansya ng tulog. Ang sapat na tulog ay mahalaga sa mental at physical health ng tao. Ang tulog ang nagpapahinga at nag-aayos ng ating katawan at isipan. Kapag nawalan tayo nito, maaaring masira ang ating pag-iisip, emosyon at overall health. Isang babala na pwedeng mangyari kahit walang gas at experiment. Kaya, sleep well.